Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mapusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mapalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Isang mapagpala at mapagpalayang umaga, mga kabayan ko. Muli na naman pong sisingkaw sa simpapawid ang inyong rapidista. Rapido Alan Season. Muli pong rapido sa matiwaling opisyal na gobyerno magpribado man sangkot sa rumang katiwalian. Kasabay po ng pagpuri sa mga taong dapat purihin at paghimay sa mga isyong napapanahon. Pakikipag-usap, pakipaghuntang, pakipagtalakay, pakipagtalastasan, pakipagpalangkasan, pakikipagtalamitam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Kayo po'y nakikinig mga kabayan dito lamang po sa IWRR. Ito po ang International Web Radio Rapido. Tayo po ay napapakinggan worldwide. Sige po mga kabayan. Kami ho ay po pwedeng mapanood ho sa Facebook, maging sa YouTube. Ito lamang po, kung nababasa ho ninyong ating link, ano ho? Yan nakasulat sa blue. Facebook Live at IWRR channel. Alam ho ninyo, nagsimula na hong imbestigan ho yung mga anomalya, lalo na ho dun sa hoarding ho ng tuni-tuniladang asukal. Sa Senado ho, mga kabayan, hinihimay-himay na ho at pinalulutang kung sino ho ang nasa likod ng sandamakmak na metriko tonelada na asukal. Pinalulutang na ho, mga kabayan, kung sino-sino ho itong mga nasa likod. Sa investigasyon ho ng Senado, mga kaibigan, dito ho sa kontrobersyal na pag-angkat ho ng 300,000 metriko tonelada na asukal, sinasabing ayon ho sa nag-iisang miyembro ng oposisyon, ito hong si Senador Risa Hontiveros, tila mga malalakas daw ho yung puwersa na nasa likod ho ng maanomalya na pag-angkat ho ng tuni-tuniladang bigas, mga kaibigan. Dalawang pagdinig na po ang naganap dyan sa Senado. Sa unang pagdinig, mga kabayan, ay umatindi ho. Nandun ho si Executive Secretary Vic Rodriguez. Pero umalis din ho nang hindi ho namamalayan. Umalis, mga kabayan, na hindi man lang ho nakausap ng mga senador. Sa pangalawang pagdinig, hindi na ho sinipot ni Executive Secretary Vic Rodriguez ang Senado, mga kabayan. At ang katuwiran ho, may meeting daw ho ang gabinete. You cannot blame him kung may meeting ho ang gabinete. Kaya lang ho, nagkaroon ho ng dalawang pagpunta ho o pag-imbita, The very first time nagpunta ho siya, pero umalis din ho siya. So what was the reason behind? Bakit ho siya umalis? Hindi ho siya nagpaliwanag. Hindi ho siya nagsabi na bigla ang nagkaroon ho ng problema sa Malacanang o pangailangan ho ng ating Pangulo sa kanyang presensya. Wala hong ganun, mga kabayan. Ganang akin, kapag sasabihin naman ho niya ng ganun, pinauwi ni Presidente Marcos, yun ho, lalabas, mga kabayan. Nagsalita naman ho, mga kaibigan, yung dalawang opisyal na nasasangkot ho dito sa kontrobersya. Sinabi ho ni
Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, hindi umano tinanggap ang kanyang pagbibitiw ho sa posisyon. At sinasabi ho na siya ay suspindido lamang ho sa ngayon. Si dating Sugar Regulatory Administrator naman ho, mga kaibigan, Herminihildo Serrafica, hindi raw ho tumutol si President Bongbong Marcos Jr. Makabayan sa pag-angkat ng asukal. Yun naman ho ang kanyang sinasabi. So dito ho, mga kabayan ko, sa dalawang opisyal ho na nababanggit ho natin, pareho ho na kinakanlong ho ng Malacanang. Yun ho ang lumalabas din. Akalain mo, yun hong si Undersecretary Leocadio Sebastian na direktang may involvement, mga kabayan, dito ho sa sugar anomaly, nag-resign. What's the reason behind why the Malacanang did not accept the resignation of a certain undersecretary? Siya ho ay nai-involve. Well, hindi naman niya po pwedeng takasan na kahit na mag-resign siya. Alam na ho natin na siya ho ay involved, mga kaibigan, at siya ho nagkusang mag-resign. So ano hong ibig sabihin ho niyan, mga kabayan ko? Kung sa tingin ho ni Sebastian, siya ho ay nagre-resign sapagkat gusto niyang tumakas, ngek-ngek mo, hahabulin ka ng batas. Hindi ka makakatakas kahit na mag-resign ka. Pero sa ganang akin, you should have to accept the resignation of Sebastian, Mr. President. Yung nakikita ho natin dyan. Bakit sinuspindi lamang ho siya, mga kabayan? Pagulungin ang ulo niyan, punyeta. Ito naman ho si SRA. Dating SRA. Dating Sugar Regulatory Administrator, mga kaibigan. Inilaglag ho niya, mga kabayan, si President Marcos. Doon ho sa kanyang pagsasabi na hindi tumutol, mga kabayan, si Presidente Bongbong Marcos doon ho sa pag-angkat ho ng asukal. Meaning, when you're saying like that, nagpaalam ka kay Presidente Marcos na ikaw ay mag-aangkat ng bigas at hindi tumutol ang ating Presidente. My God! Anak ng... sige. Sige nga. This time, ano sasabihin ni Juan? Ano sasabihin ni Marcos? Abay, hindi ko alam yan. Yun ang sasabihin. Ngayon, tututukan ka. Nagpaalam ka ba kay Marcos? Sinabi ba ni Presidente na okay kasi hindi siya tumutol? O that is just speculation? Ang sinasabi ho niya actually parang yun ang presumption ho. Presumption. Indirectly saying na alam ho ni Marcos, mga kaibigan, yung pag-angkat ng bigas. Nung tinutukan ho siya, yun ho yung presumption. Yun ho ang pagkaakala niya. You are just speculating that the President knows about it. Putahin ang ina ninyo. Ay my gosh. Mga putahin ang ina ninyo. Hindi tama yan. Parang nabuhusan na malamig na tubig itong si SRA o dating SRA Administrator si Serrafica. Nung siya'y matutukan, pinarealize sa kanya. Yun ho. Ayaw ho niyang aminin na direkta na sinabi ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos na okay, sige, mag-angkat kayo. Biglang bawi ho siya, mga kabayan Presumption lamang ho. Ay sos, palpalaran, iraraya ni Nimal. Ay ayos-ayusin nyo, kininayo. Ay sos, kayo talaga. Pardon my word. That is just an expression. May gali. May iniutos pa raw ho, mga kabayan,
hinggil ho sa pagbuo ng bagong programa sa pag-angkat ho ng asukal. May iniutos pa daw, ha? Sino ang may iniutos? Alam din daw ho, mga kaibigan ni Marcos, na nag-angkat ho ng 300,000 na metriko tonelada, mga kaibigan, ng asukal. Pero matatandaan ho, mga kabayan ko, na nagpahayag ho itong tagapagsalita ng palasyo, si Secretary Trixie Cruz Angeles, na tinanggihan ho, mga kaibigan, ng ating Pangulo ang pag-angkat ng nasabing tuni-tuniladang bigas, asukal, mga kabayan. Sorry. Tinanggihan daw ho. So inconsistent, mga kaibigan. Yun hong pahayag ng parehong nasa Malacanang. Inconsistent. Angeles and these two are both belong to the cabinet secretary or cabinet cabinet member of the president. Si Bastian and si Rafica. Kinontraho ng tagapagsalita si Abogada Trixie Angeles Makabayan itong pahayag ng dalawa. Hindi kayo nagkakatugma eh. Nagtuturuan na ho kayo eh. Sino ba talaga may sala ho sa inyo? Ano ba talaga, kuya? Nagtuturuan na ho eh. Ito mga kaibigan, ha? Nais-imbestigahan ho ng Senado, Makabayan, pero mukhang wala namang mangyayari sa pangyayaring ito. Super majority ho ang kaalyado ho, Makabayan, ng Malacanang sa Senado from the Senate President at halos lahat ho, Makabayan. Ilan ba ang lumalabas na oposisyon? Maliban kay Riza Hontiveros, mga kaibigan, si Senator Kiko Pimentel, Coco Pimentel. Sino pang panho dyan sa Senado? Hindi kaalyado ng ating presidente. So meaning, majority of the members of the Senate, mga kabayan, ay kaalyado ho ng atin hong Pangulo. So kapag ganyan ho ang sitwasyon, pwede hong hugasan, mga kaibigan, ang anumang bahid ho na nagaganap po sa ngayon. Kasi simula pa lamang ho ng ating presidente, napakalaking kontrobersya na ho, mga kabayan, ito hong kanyang kinasasangkutan ng kanyang administrasyon. Kahit na magtuwid ho ng ating Pangulo, mga kabayan, kung kayo ho, na mga kaalyado ho niya, kayo ho, na mga kabinete ho ng ating Pangulo, kayo ho ang gagawa ho ng kabalbalan. Balikan ho natin ho ito. So, dito ho, si Hontiveros, mga kaibigan, Senadora Riza Hontiveros, siya ho yung oposisyon at halos lahat ho ng senador, mga kaibigan, ay kalyado ho ng ating Pangulo. Tinitignan ho natin, totoo ho ba na itong si Senator Coco Pimentel ay tuluyan na ho nakipag-alyansa, mga kaibigan, sa Malacanang. Yun, titignan ho natin. Kung yan ho ang sitwasyon, meaning ho, mga kaibigan, lone opposition ang kalalabasan ho, mga kaibigan, ni Hontiveros. So, ang tawag ho, mga kaibigan, ay rubber stamp sa Senate, rubber stamp Senate. Kung saan lahat ho ng nais ng presidente ay susunod lang ho ang Senado, mga kaibigan. Ipagtatanggol ho nila ang Malacanang. Yun po. Baka sa Kongreso, pwedeng sabihin ho natin, ganun din, mga kaibigan.
Sapagkat liyamado din mga kabayan ko, yun hong mga kaalyado ng Malacanang sa lower house. Diyan ho sa Kongreso. Ganun din ho yung nangyari ho nung panahon ho ng nakarang administrasyon mga kabayan. Kumbaga si Duterte ho hari ho ng decision during his time. Sa Senado, liyamado ho siya. Hawak ho niya ang Senado. The Senate cannot just easily decide without the decision of Malacanang, Presidente Duterte that time. Ganon din ho sa lower house. So malamang mga kaibigan, ganon din ho ang pattern ho ngayon. You cannot say no. Yes, lahat ho yan. Otherwise, kung ikaw ay tumatanggi dyan sa Senado na hindi ka pumapabor sa anumang gustuhin ng nakararami sa Senate, parang indirectly saying you are refraining now in joining them. Gusto mo nang umatras. Ayun. Alam mo, ang kagandahan ho nito mga kabayan ko na meron hong oposisyon. Nababalanse ho natin. Na meron hong tagalaglag, meron hong tagapagsabi ho ng katotohanan mga kabayan. Yun ho. Meron hong kumukontra. Hindi ho layos. Na kung saan agos ho mga kaibigan ang tubig, kailangan may magbabara. At magsasabing hindi dapat umagos din mababaha dito. So tama ho yan na meron hong opposition. Akalain naman ho ninyo. Sa ganyang sitwasyon mga kabayan, bilyones ho ang pinag-uusapan ho natin na salapi mga kabayan. Ang 5 sentimo mga kabayan ay dapat ho nating alagaan. Ito ho ay pera ho ng sambayanan. Hindi ho pera ng mga Marcoses. Hindi ho pera ninuman dyan sa Senado. Magkano ba ang sweldo ho ng mga senadores ho natin mga kaibigan? Hindi ho kalakihan ang sweldo ho. Mabuti kung merong 100,000 ang sweldo ho ng senador. Pero ang malaki ho dyan mga kaibigan na tinatanggap ho yung CDF. Dati ho, ang CDF ho mga kaibigan na bawat senador ay 2.2 or 2.3 million pesos, and that is every month. I stand to be corrected. In the CDF. MOOE. Yun ho. MOOE. Meaning, kung meron kang, let's round out this one into 2 million. Mga kabayan ko. Magkano ho yan? 200. Magkano? 2 million. 24 million in 1 year, mga kaibigan. Discretion ho ng senador kung saan ho niya gagastusin mga kabayan yung perang yun, as long as meron ho siyang report. Kaya nga daming gustong kumandidato mga kaibigan, gustong manalong senador kasi monthly mga kabayan ko. Walang kwenta ang sweldo. Kahit na sumahod ka ng 200,000 naman, even 300,000 naman, you have that MOOE. More than 2 million monthly. Saan mo pwedeng gastusin yan, mga kabayan ko? Hindi ka nagre-renta ng office mo because we have our Senate office. Pero ang sinasabi ho nila, some of the senators have 20 or 30 employees, mga kaibigan. Others siguro 40. So, yung MOOE, manggagaling po dyan, mga kaibigan. Yung sahod ho ng mga empleyado, staff ho ng bawat senador. Okay? Pinapayagan ka ng ating batas na magrenta ka ng office mo kung hindi ho kasi yung mga tao mo dyan sa Senado. Para mabawasan ho yung tao na pumapasok ho na staff doon sa Senate office, meron ho silang
opisina sa labas ho ng Senado, mga kaibigan. Allowed sila na magrenta. Okay? Yung iba ho, ang ganito lang sasabihin ho niyan, I am renting 200 or 300,000 a month. Rental pero hindi ho sila nagre-renta. Ang ginawali ng opisina, yung iba ho, doon na ho sa bahay ho nila. Sinisingil ho nila, mga kaibigan, ang gobyerno ng renta. Meron hong ganun, mga kabayan. Other senators declared that they got 40 employees, mga kaibigan, where in fact they got only 10 or 15 employees. Pero ang sinisingil ho nila, 30-40 staff. Ang isinisingil na sweldo ko no, mga kabayan. As long as meron hong mga, meron hong, itong DTR, Daily Time Record. Ito yung mga tinatawag ho nating ghost employees. Ghost employees, mga kabayan. Sumasahod ho sila, mga kabayan ko. May tagapirma ho. Pero itong mga taong ito, they are not really working as a staff of a senator, mga kabayan. Iyan ho eh. So, biro mo yan. Nasasayang ho ang pasweldo, ang pera, mga kabayan. Ang 2 million na MOOE, hindi pa natin pinag-uusapan yung CDF, etc., na pera ho, mga kaibigan, na inilalan ho para sa mga senadores ho natin. Wala pa ho dyan. Basta yung 2 million, more than 2 million, discretion ho yan ng isang senador, mga kabayan. Kung saan ho niya gagastusin, as long as accounted for, even single cent. Madaling remedyoan ho yan eh. Yung ganyan ho, mga kabayan eh. Tumatas ang BP ko yan ang sinasabi ho natin eh. Mabigat ho. Yun hong pinapasan ho ng sambayanan, mga kabayan. Biro mo. Ang sambayanan ho, nagpapasahod ho sa inyo. Ang bigat ho yan. Pasanin ho ng mamamayan ho ang bawat gastusin, mga kabayan. Meron pang Intel Fund, mga kabayan ko. Saan pupunta ho yan? Yung Intel Fund, mga kaibigan, mahirap hong kanhuyan, mahirap hong imbestigahan ho yan. Parang hangin lang ho yan, tunaw ho yan, mga kaibigan. Sasabihin lang ho nila na meron ho silang tao, pinalakad ho, 1 buwan, 2 buwan nilang ginamit, ganire, magsasabi ho sila ng mga pangalan, kung ilan ho yan, ang pagkain ho nila, ang krudo nila, gasolina ho nila, etc., hotel nila na nagpunta ron sa ganito, ganyan, and other expenses. Diyan ho, mga kaibigan. Bakit ko nadidiscuss ho yan, mga kaibigan? Bawat araw na pumapatak ho, mga kaibigan ko, gastos ho ng gobyerno, tapos mauwi lang ho sa hindi ho pagpanday ng batas. Ang trabaho ng mga mambabatas ho, magpanday ho ng batas. Yung mga balutok ng batas ay itutuwid ho, mga kaibigan. Hindi ho ba? Yung hindi pa naisa sa batas ay dapat na isa batas. Inauwi ho sa puro investigasyon. Nagtatagal sila. Sometimes ho, nagiging sirkus na ho ang Senado, mga kabayan. Hindi ho ba ninyo napupuna? Hindi ho nakapagtataka, mga kaibigan, na may kontrobersya rin ho, mga kabayan ko, dito ho sa pag-angkat ho ng bigas. At iba pang commodities. Bawang, sibuyas, lasuna, ano ho? At pati asin ho. Meron ho. Hindi ho nabubunyag ito, mga kabayan. Nung araw pa yan. Andyan na ho ang kontrobersya pagdating ho dyan. Wala nga lang ho, naglalakas ho na loob. Wala hong nakadidiscover, mga kaibigan ko. Kaya sabi nga ho natin, dapat ho mapangalanan ho, mga kaibigan.
yung mga tao ho na involved dito. Lahat ho ng mga illegal na pumapasok ho sa ating bansa, mga kaibigan. Kung makakagawa ho ng hakbang ang Malacanang, mga kaibigan, na lahat ng tilipulin ho sila. Tapusin na ho yung mga yan. Tanggalin yung mga dapat tanggalin ho dyan. Wag ho kayong maghilamos, Mr. President. Ha? Kailangan ho dyan. Pitikin na ho. Kung alam ho natin na may katotohanan, malapit sa katotohanan ang isang kontrobersya. Kung malayo sa katotohanan, you have to give the due process. They deserve to have that. Pero kung malapit sa katotohanan, alam naman ho ninyo, hindi naman ho kayo bobo Matitinik naman ho kayo Ang problema nga lang, kung marami kayong matitinik na membro ho ng gabinete, Elintek, putahin ang ina nyo. Kami kawawa Nagbabayad kami ng tax. Yung mga tax binabayad ho namin, iuwi nyo lamang. Punyemas. Kung totoo nga, mga kaibigan, na matitibay nga ho yung pwersa na sinasabi ho na nasa likod ho ng mga gawaing ito, wala nga hong kahinatnan itong investigasyon, mga kabayan. Buddha Bill. Ay, katawan. Huwag na ho tayong, mga kaibigan, mabibigla. Kung makakalusot ho, mga kaibigan, sa investigasyon itong mga ito. Huwag na rin ho tayong mabibigla kung patuloy ho na may kaganapan ho na patuloy na pag-i-smuggled ng mga commodities from abroad, mga kabayan ko. Corruption ho yan. Mr. President, I would like to mind you, nalaglag ho kayo nung panahon ho ng inyong ama na palabas ho kayo sa Malacanang. Because of corruption issues. Nakadikit pa rin ho yan, yung corruption na yan, sa balat ho ninyo. Mahirap hong linisin ho yan. Dapat ho, sa administrasyon ho ninyo, pilitin po ninyo na ipakita sa tao na nagkamali ho ang sambayanan many years ago. Teenager pa lamang ho ako noon ng panahon ho ng inyong ama. So ngayon ho, dahil kayo ho ay bumalik sa Malacanang, you have to show the people na sila ho ay nagkamali sa paratang sa inyong ama. Tanggalin din ho ninyo ang nakakabit sa pangalang Marcos na dictator. This time, kahit na mas llamado ho ang inyong makaalyado sa lower house and upper house, tanggalin ho ninyo yung nakadikit sa balat po ninyo na dictator ang Marcos. Hayaan ho ninyo ang Senado na gumawa ho ng tama without dictating them. Ganon din ho sa lower house. Sa mababang kapulungan ho ng Kongreso. Ganon din ho ang dapat na makita, malaman ho ng ating mga kababayan na sila ho ay mayroong sariling kingdom. They can decide na hindi ho kayo nagdidikta dyan sa Malacanang. Mga kabayan, sa pagnguso ho ng mga kontrobersyang nagaganap meron hong inilaan ho dyan na budget. Yun yung Intel Fund, mga kabayan. Ginagamit ho yan. Kapag ikaw ay nakapagchucho ng tuni-tuniladang shabu, meron hong katapat na reward. Ay, naalala ko tuloy, Rapido Ronel. Noon merong dyan sa Infanta, di ba? Merong
barangay captain noon na siyang nakapag-chucho ho ng mga ilang tonelada yon. Billion yun worth billion mga kaibigan na shabu. At ang reward ho ay 10 million mga kaibigan. That was during the time of President Erap mga kaibigan. Up to this time, hindi ho siya nakatanggap ng reward even single cent. Isinabmit ho ang lahat ho ng mga detalye. Maging yung pagkakakilanlan ho mga kaibigan, doon ho sa nagchucho. Yung pera ho na dapat ho ay manggagaling ho sa gobyerno, Malacanang perse mga kabayan. Hindi ho nakarating sa tahanan ho mga kaibigan nitong si former barangay captain, I forgot the name. Meron ba barangay Bayambang doon? Parang gano'n barangay Bayambang sa Infanta. Pero sa pagsisiyasat ho natin mga kaibigan, lumalabas na somebody collected that. Sinasabi na yung reward ay already delivered doon ho sa dapat na papuntahan. Wala ho. So pati yan ho mga kaibigan, imbes na makumbinsi mo ang sambayanan na makipagtulungan magchucho sa mga illegal na gawain mga kaibigan, hindi na. Bakit? Magchuchucho ka pero ipapahamak mo sarili mo kasi wala ka naman pala mapapala Ayun. Ang mapapala mo, heroism. Heroism, mga kaibigan. Hero ka ngayon, bukas sa Makalawa, nasa hukay ka. Wala kang may iwan sa pamilya mo. Yung pangako ho nila, wala rin. Ang sinasabi na naman ho ngayon, mga kaibigan, tatanggap daw ho ng 2.5 million na reward ang informant ho ng umuso ho dito ho kay Adora Faye de Vera. Si Adora Faye de Vera ay isang mataas na opisyal ho ng New People's Army, Communist Party of the Philippines, CPP at NPA. Naaresto ho siya kamakailan dyan ho sa Quezon City. Sabi ho ni Brigadier General Leo Paco, si Francisco. Leo Francisco alias Paco, si General. Director ho ng Western Visayas ng PNP. Sangkatutak mga kaibigan na arrest warrants ho ni De Vera, ang ngayon ho ay hawak ng naturang general. Hindi naman ho madali mga kaibigan ang pagka-aresto ho kay De Vera. Dahil ho, ang armas lang ho ng mga tauhan ho ni Francisco, si General, ay lumang litrato ho at address. Subalit, dahil ho sa tiyaga at sipag ho ng mga operatiba ho, sinasabi ho na si De Vera ho ay nasa kote. Biglang yaman ho ng informant na nagbigay daw ho ng pagkakakilanlan sa kinaroonan ho niya. Nakarating kaya biglang yaman Nakarating na ba? Bakit biglang yaman? Hindi pa naman ata nakakarating Wala pa paano biglang yaman? Mga kaibigan. Sa ganang acting ho, mga kaibigan. Yun ho ang dapat na alagaan. Kapag kayo ho ay naglatag ho ng reward, kailangan ho makarating ho sa kanila. Hindi. Nangyayari ho, mga kaibigan, siguro tapyas na lang kung sakali man na meron ho makakarating sa kanila. Lumalabas ho, mga kaibigan. Ipinadala daw ho ni General Francisco, mga kaibigan, ang 3-man team sa Metro Manila para manamanan ho ang address na ibinigay ho ng informant sa Quezon City. Nakipag-coordinate ho ang tatlo, mga kaibigan, sa Manila Police District. Si Director General Brigadier General Andre Dizon para sa karagdagang intel operative sa mga kaibigan. At 6 na araw din ho na minanmanan ho ang address nitong si De Vera. Na hindi naman daw lumalabas ho ng bahay. 6 na araw ho yan. Subalit, gumawa ho ng paraan daw ho mga kaibigan ng operatiba.
gamit daw ho ng kung ano-anong disguise para mapasok ho ang bahay. Kung saan ho, naaktuan daw ho doon si De Vera at may kasama hong estudyante na nag-aaral ng law. Hindi na ho isinama sa presinto makabayan ko yung estudyante. Pero ipinasailalim ho siya sa masusihong background investigation. Darating ang araw, sasabihin, kasabwat ho ito. Ganyan naman ho, baka naman tinututukan nga naman yun. Iko-convert na naman ho sa pagka-NPA. Kaya dito ho, mga kaibigan, yun hong reward, yan ho yung pambuyo para ikaw ay maging milyonaryo. Wala daw kahirap-hirap. Ituro nyo lang ho. Pero sa mga kaganapan, kasi marami na hong marami na hong umasa na tatanggap, pero hindi ho sila nakatanggap. Paano ho? Sa totoo lang ho, wala hong lumalangtad, mga kaibigan, na siya ho yung nagmuso. Takot din ho. Sometimes merong nagmuso, ang authorities, mga kaibigan, ay hindi ho kinikilala ang pagmuso. Sasabihin ho, iba ho yung nagmuso. Wala kayong kita pag di nyo kikilalanin yung nagmuso. Pwede namang makibalato, ganun na lang. Huwag nyo naman na hong angkinin ng lahat. Ayon ho kay PNP Chief General Rodolfo Azurin, si De Vera ho ay staff officer ng General Command ng CPP-NPA at Secretary ho ng Central Front ng CPP Regional Committee Panay. Asawa ho umano nitong si Jessie Licura alias Ren, na miyembro rin ho ng CPP-NPA Central Committee. Malaking tao ho ito, malaking opisyal ho ng CPP-NPA ito hong naaresto, mga kaibigan. So, dito ho ay kailangan gawan ho ng paraan na i-deliver ho, kung totoo man ho yan, i-deliver yun hong reward. Ang lumantad lang ho noon, mga kabayan, at nagpalathala pa ho sa pahayagan, mga kaibigan, na siya ho ay kinilala ho ni Erap, kasi nagpunta si Erap nun dyan sa Western Pangasinan. Kinilala ho itong dating kapitan ng Barangay Bayambang, if I'm not mistaken, Barangay Bayambang sa Infanta, na siya ho yung nagmuso. Doon ho sa tunitiradang Shabu, mga kabayan. Buhay pa kaya yun? Baka patay na. Hindi ho natanggap, mga kaibigan, yun hong 10 milyong pangako. Yan yung sinasabi nila. Pinangakuhan ka na, gusto mo, pa rin pa. Di ba? Good morning, Sir Alan. God bless you always. Thank you, Maria Vilma Sarmiento. Maraming salamat sa iyo. So, yun ho. Umaasa ho tayo na marami ho mababago. Ang dinidiskusyon natin dito, mga kaibigan, yung a lot of forms of corruption. Iba't iba. Pwede kang tumangay pagdating ho sa mga overpricing. Corruption. Okay? Overpricing ng mga supplies, office supplies, overpricing ho ng mga materyales, DPWH, kung ano-ano pa. Overpricing sa mga ilan pa mga produkto. Corruption ho, mga kaibigan, sa DepEd, corruption ho sa BIR. Pare-parehong corruption, pero iba't ibang kanlaang, iba't ibang presentasyon ng pangungurap. Nakoni? At ito naman hong reward, corruption also. So, iba rin ho ang mukha ng corruption ho dito, mga kabayan. Maraming mukha ang corruption, mga kaibigan ko. Yan. Nakakaya, mga Pilipino.
Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mapalasik. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season.